So dito mga ka-painting, yung mga sobra, i-clean nyo na lang yan kasi kakapit yan sa roller ng yung mga kameo. Nadudumihan yung mga roller nyo. Tapos yung bakal sa baba, kakapit yan dyan. Yung parang ano, mahaba yun na bakal, tapos magaspang. So ilagay na natin dito sa cameo 3. Yan. Halos same naman yung procedure dun sa cameo 4 or lower version ng cameo. Yan. So ito lang ayoko sa cameo 3. Ito lumuluwag. Tapos ito yung bakal na yan, yung magaspang. Katagalan, napupudpud. Mga ka-printing sa Benteg. So gumagawa ako ng sticker. So eto, nakita nyo yung cutting marks. Ang kailangan ko 6 inches eh. So eto, naka-inset na to yung meron tayo ditong tinatawag na yan, offset. Yan, may offset tsaka internal offset. So pag internal offset sa loob. So tulad nito, para mas maging maganda yung kakalabasan ng sticker ninyo, yung gusto nyo sakto talaga na ano, walang offset na white, mag ano kayo, internal offset. Yan. So eto, pagka chinek natin to yung send, so makikita natin dito dalawa yung makakat eh. So dapat yung isa naka no cut. Balik tayo. Lahat pala naka-group. Ungroup ko muna. So, yan. Click ko muna yung pinaka-image. Tapos no cut. Kailangan pala maklik ko muna tong. Yan. Alisin ko muna yan. Tapos send. Lagay ko to cut. So, ibalik ko to. Yan. At nasa gitna. Yan. So, yung dadaanan lang ng blade natin, etong ano hindi yung naka-hidden. Yan. Bali, ang size niyan, ang kailangan kasi, ang requirements ko kasi 6 inches. So, ang size nito, yan, nakita nyo dyan, 6005. Pero 6 inches na rin yan. Konti lang naman yung difference. So, pwede rin dito, internal offset. Tapos, adjust natin. Pero, kailangan kasi 6 inches eh. So, makikita nyo rin naman dito, ayan o, paano nagawa. So, ulitin natin click natin yung image. Yan. Then, punta tayo dito sa, yan, ilagay natin dito sa gitna. Internal offset. Yan. So, yung internal offset, makikita natin kung anong size. So, kailangan natin 6 inches. Hindi tayo naka-offset Pag naka-offset tayo, may lalabas na ano dyan. May lalabas na white. Kailangan proportion Ulitin natin, click natin, internal offset. Pero to 6 inches na to eh. So, kailangan naka-hold yung ating kamay sa shift para nakaano pa rin siya pag gusto natin i-resize. Ayan o. So, ilagay natin dyan 6 inches. So, pwede na siguro tong ano. Ayan, pwede na siguro itong 6004, 6 inches. So, kailangan naka-center, no? Align center sa taas. Yan, center na yan. So, pag punta tayo ng send, ayan. So, ito nga yung sinasabi nila, nakadepende pa yan sa sa cameo ninyo. Kung medyo purol na yung blade nyo o pangit na yung blade nyo, siguro yung force niyan mataas. Yan. O kaya ang kapal ng inyong ng phototop ninyo. So, yan. Yung sa akin medyo luma na, tapos yung blade depth ko nasa 4. Tapos ang speed ko mabagal lang kasi medyo sablay na rin tong aking cameo. Cameo 3 yung ginagamit ko. Yan, etong passes 1 lang. Kasi kung magagamit ka ng dalawang passes, pwedeng halos mabutas na yan kasi meron dalawang paraan para mismong die cut na, yung talagang pati yung backing paper putol. Tapos yung isa naman, yung pinaka-sticker lang. Crease cut ata yung tawag doon. So,
Salamat sa nag-correct sa atin dun sa ibang video. Yung difference ng die cut tsaka ng crease cut, magkaiba po yun. So yung crease cut, yung pinaka-sticker lang, tapos yung backing paper hindi siya putol. Pero wala namang ano yun kasi kung sa presentation lang yun, kung gagamitin mo yung sticker, tatanggalin mo pa rin naman yung backing paper, tapon pa rin naman yan. Kaya lang pag nabalot mo, mas maganda kasing tingnan pag naka-die cut, pag nakalagay siya dun sa ano, sa packaging. So pag crease cut naman, mas madali siyang ano, i-peel, tanggalin. Pero siyempre, pwedeng naka-square lang yung packaging niyan kasi yung ano, yung backing paper hindi rin naputol. So wala naman siyang difference siguro sa packaging lang. Yun lang yung nakikita kong difference. So depende pa rin sa inyo naman kung paano niyo ipapackage yung inyong sticker. Yan. So ito mga ka-printing dito sa pag-print, ito yung settings na ginagamit ko. So naka Epson L121 lang ako. So na pigment. Ang driver niya Epson L1110, naka-bypass. Then yung preferences, sinukat ko kasi yung QWAP binili sticker matte. Yan yung ginagamit ko. Kasi mas mabilis matuyo. Tsaka hindi siya mas ganung ano yung kumukulot. So, eto naglagay ako dito ng document size sticker. So, actually, ano yan, user define yan. Ang size niyan talaga, nung sinukat ko yung QWAP vinyl sticker, ay mga around 8.3. So, yan. Tsaka 11.9. So, kasi ano siya 11 po, parang halos 12 na yung, ano, yung sukat ng QWAP vinyl sticker na matte. Yan. So, yan. So, yung settings natin, magko-color controls tayo, color correction, Adobe RGB, yung Gamma 2.2, tapos yung Cyan 10, Magenta 20, Yellow 5, tapos medyo dinark ko, nagbawas ako sa brightness ng negative 5 or 10, pero kayo pa rin yung makakadiscover dito. Nakadepende pa rin dyan sa printer ninyo, sa gamit ninyo. Kasi minsan kahit parehas pa ng brand kayo ng printer, may slightly difference pa rin yan sa color. Lalo na kung medyo naluluma na yung printer mo o mas bago yung printer mo. Pag bago yung printer mo, mas maganda pa yung kulay niyan. Mas maganda pa yung head niyan. Yan. So, ayan. So, nag-print na ako ngayon. Mas mamaya ikakat ko. So, dito tayo sa Photoshop. So, ito yung experience ko sa Quap Photoshop. Lalo na yung glossy. Mas kusa talaga siyang ano, nakakalas. Kumbaga kusa siyang lumulukot. Yan, masyadong ano na experience ko diyan kaya hindi na talaga ako gumagamit ng Quap Photoshop. So ang ginagamit ko ngayon kung hindi dati gumamit ako ng ano ng roll. Kaya lang medyo ano medyo hassle gugunting-guntingin mo pa. So nabili ko yung roll Photoshop dun sa RNJB ata yun. So hindi ko lang alam kung ganun yung exact na shop nila dito sa Shopee. So ngayon ang ginagamit ko LNB. So hindi ko pa na-try yung Yasen sa may mga napanood ako sa ibang channel na okay naman daw yung Yasen. Hindi siya ganun tulad ng WAP na kusang lumulukot. So natatanggal. So pwede kasi kayong masira sa mga nagpapagawa sa inyo pag ganun na nababaklas yung dikit ng sticker nyo. Lalo na dun sa mga mabilog, mga battle. Kasi kung pantay lang, medyo maano pa yan. Kasi pag nainitan ng araw yan, medyo mag-aano pa yung sticker. Pero kung mga label yan sa dishwashing, label sa mga kung ano sa vape, etc. Baka mabaklas yung ano sticker ninyo. So, minsan din kasi napansin ko sa mga vinyl sticker, hindi rin pantay-pantay yung quality ng nabibili nyo. Minsan meron dyan adhesive na hindi masyadong madikit. So, na-experience ko yon pares ng brand. Hindi, yung dating nabili ko madikit, yung nabili ko ngayon, hindi. So, baka siguro meron ding mga
nag-aano niyan, tawag dito, parang nagkakaroon ng class A na product o yung hindi original na kwap. Yun lang yung pakuwari ko kasi wala naman tayong talagang proof na peke yung isang product unless na nagamit mo. So siguro meron ding basihan din yung ang sticker, meron din siyang tawag dito, expiration. Yan, siguro sa dikit din. Pag nakabili tayo ng expired na sticker, yan, mas madaling mabaklas yung dikit. So, hindi naman natin kasi din malalaman kung yung humanap na lang tayo ng seller na talagang yung honest na bibigyan ka ng new stock nila. Yan, yung hindi expired. Yan. Tulad lang din sa HTV yan, may expired na HTV, hindi na rin siya dumidikit. Pagka pinares mo sa damit, hindi na rin siya madikit. Ganon din sa sticker, may expiration. So yan mga ka-printing, nag-print na ako. Yun nga, naayos na natin yung setup natin dito sa computer. Tapos nagpiprint na ako. Tapos kung napapansin niyo, ito yung printer na na binuhay ko. Yung parts galing sa Shopee. Yung ating pickup roller, yung power supply, tsaka mainboard. So ito naka-pigment, pagpasensyahan nyo na itsura kasi nawala na yung cover nito. Tsaka baka hindi ko na rin lagyan ng cover, tapos ginawan ko na lang ng paraan to yung naputol. So pagpasensyahan nyo na kung mukhang squammy yung itsura. Pero nagpiprint naman siya, wala namang problema yun. Ang importante, maganda yung output. So sa mga ilan syempre itsura pa rin ng yung physical na itsura pa rin yung tinitingnan nila. Pero ako kasi tinitingnan ko basta gumagana at maayos yung print out at hindi siya yung pangit yung kulay. Tapos basta walang error, yun goods na sa akin yun. So may printer naman akong mga maayos ang itsura tulad niyan no, L120, L3210, L1300. Tapos itong G1010 na hindi ko pa hindi ko pa na unbox. Hindi ko kasi ito napanood ko sa sa ibang channel na hanggang 275 GSM yung kayang i-feed ng G1010, tsaka kaya rin yung borderless. So yun po yung ating ayan yung pa-premyo natin, yung XML121, hindi pa rin siya naka-unbox. Brand new po yan. So yung mga hindi pa nakakapag-subscribe at gustong sumali dito sa ating raffle pagdating ng 10k subscribers ng Bentech, tsaka natin bobolahin. Tas ito pa rin yung bigay ng Macbeth Artisan Desmat. Yan. Kasi hindi pa maganda yung table ko, kaya nanghihinayang naman ako dito sa Desmat na to, napakaganda. Tapos dito ko lang ilalagay. Yan, so ang gulo nitong aking workstation. So kagabi gumagawa pa ako ng mga sticker kasi inayos ko pa yung layout dito. Ayan. Inayos ko pa yung mga layout ng billiard ball kasi ilalagay ito kasi sa wall. Yan. So 6 inches yan kaya dun sa isang A4, isa lang talaga yung kasya. Yan. So may mga nakat na ako kagabi. Crease cut to hindi die cut. Ginupit ko na lang kaya pangit yung backing paper, pero yung niya nakakat siya sa kameo ko, kaya lang yung kameo ko talaga medyo luma na, saka medyo sablay na rin. Pero kahit pa paano pwede pa. Saka na lang natin papalitan. Medyo napataas din yata yung ko dito. Ayan Yan. So ayan So ito hindi siya offset. Yung ginawa ko dito, naka internal offset. Yan. Inset or internal offset kung tama yung aking terminology. Yan, okay pa rin yung printer ko. Yan, pag to nagloko, meron pa akong isang printer head na galing sa AliExpress. Ilalagay ko diyan. So ito pang document printing lang. Tsaka mga pang vlogs ko kung may mga problema. Yan, yung L8050 ko sa mga nagtatanong diyan.
sobrang dismayado ako. At eto, nakatambak lang siya, L8E50. So kung may gusto dyan na pumiyesa dito, kasi tinatamad na akong gawin, gusto yung printer head nyan tsaka ibang parts, i-PM nyo lang ako. Ayoko na kasing gawin, may mga nabaklas na ako dyan, may mga nawala kasi akong parts na maliliit. Tinamad na ako, kaya yan, nakatambak na lang. So yung ginagamit kong LNB, yun nga, yung na-discuss ni ni Sir si Print and Cut sa TV. Wag kayong gagamit ng nung QAP glossy. Gamitin niyo na lang sa ibang product tulad ng calling card yan pag gusto niyo mag cold lamination ng back to back, kasi makapal at makunat yung QAP Phototap. Yun nga, pagka sa calling card nyo ginamit yan, maaring mas magandang maging resulta kasi mas matibay yung calling card niyo, lalo na kung back to back niyo nilaminate. Yan, kung meron kayong mga nabili pa na QAP Phototap na glossy, yan, ito yung recommended ni ni Sir sa ITV Print and Cut, yung Yasen, pero ako ginagamit ko ngayon LNB. So bahala na lang kayo rin makaka-discover talaga ng mga equipment o mga tools, yan, consumables na mas magiging maganda yung mga resulta. Madidiscover nyo rin yan, kasi mahirap din umasa dun sa mga na papanood nyo lang o naririnig nyo lang. Mas maganda ma-experience ninyo, kasi kung talagang gusto nyo malaman, kahit isang pack makabili ka nyan tapos subukan mo, kaysa naman malugi ka ng marami na bumili ka ng halos isang kahon tapos yun nga, nagkaroon ng problema, hindi mo naman masasauli, o lalo na pag nakat mo na, di mo na masasauli yan So mamaya na lang ikakat ko yung sticker. Yan, billiard ball yung aking project. So ayan, mat na 2 3 4 5 6 7, nandito yung 8. So mamaya naman ipiprint and cut ko na. So mga ka-printing, yung sa paglalaminate naman, ito LNB, at ganito yung backing paper ng LNB. Gumupit lang kayo dito ng kapiraso lang, konti lang. Yan, gupit lang kayo ng konti. Yan. Then eto, dapat po tatandaan niyo, patuyuin nyo muna o i-curing nyo muna yung sticker bago nyo i-laminate, kasi pag hindi nyo yan pinatuyo ng medyo matagal, pwede kasing mabakbak agad yung sticker, kasi hindi patuyo yung ink, yung coated nya hindi patuyo, madali siyang mababaklas pag hindi mo na-cure ng matagal. Yan, malalaman mo naman yan pagka ginanyan mo siya, hindi kakalat yung ink. Yan, pag ganyan, tuyo na siya. So kaya lang itong talagang QAP binili sticker, hindi siya talaga waterproof kahit pigment pa yung ginamit mong ink, kasi yung coated nya, yun yung natutunaw. So kung hindi mo siya patutuyuin ng certain time, na kahit mga 1 hour 30 minutes kung nagmamadali, basta kasi yung matte mas madali siyang matuyo kumpara sa glossy. Yung glossy mamasa-masa yan Ayan. So iano mo muna ng konti dito. Ayan. Tapat natin. Mali pala, kabaliktad. So ganyan, sa dulo ko sinimulan, then hatak. Ayan, then saka natin i-laminate. Cold lamination, ibig sabihin hindi mainit. On nyo lang, then ready to go na, pwede nyo na siyang i-laminate. Then
Pasensyaan nyo na yung place. Yan. Laminate ninyo. Huwag nyo na kailangan, hindi nyo na kailangan patayin o ano. Yan, nakaganyan na. Tapos, isaksak nyo dito. Yan. Yan. Huwag nyo munang bibitawan. Kasi pag binitawan nyo yan, magkakalobo-lobo yan. Hindi pantay yung inyong laminate. Kailangan yung bantayan. Yan. Tingnan natin dito. So ganun lang mga ka-printing yung pag-laminate, pag cold lamination. Yan. 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 So mamaya naman yung cutting nito. Kailangan na maganda yung niya. Yan. Ito kasi konti lang yung ipiprint, kaya nilakihan ko na yung mga cutting marks. Yan. Mga ka-printing, so ikakat na natin. So dito mga ka-printing, yung mga sobra, i-trim nyo na lang yan kasi kakapit yan sa roller ng inyong mga kameo. Madudumihan yung mga roller nyo. Tapos yung bakal sa baba, kakapit yan dyan. Yung parang mahaba yun na bakal, tas magaspang. Yung umiipit yung roller tsaka yung bakal, kakapit dun yung dumi nitong adhesive. Hanggang sa parang dumulas na. Kaya i-trim nyo na lang yung mga sobra. Yan. So, tapos kakat na natin dun sa ating kameo. Pagpasensya nyo na yung kameo ko, luma na yan, kaya ang pangit na ng itsura. Kameo 3. Yan. So yan lang po mga printing. So itanggalin ko muna to. So wala akong dito hindi ako gagamit ng cutting mat. Tsaka kasi yung layout niya maliit lang naman, hindi aabot sa dulo. Tsaka ang vinyl sticker na mat, makapal yung backing paper niyan. Kumpara sa ibang makapal yung backing paper niya. Parang cutting mat na rin. Tsaka mas mabilis yung pagsalpak sa kameo. Hindi mo na kailangan dikit isa-isa sa cutting mat. Kaya lang ingat kayo sa lalim ng blade. So ikakat na natin. So kung nakikita nyo dito, yung offset niya nasa loob. Ayan, internal offset ginamit natin. So kailangan na alisin na lang natin tong yung cut dito sa yung saktong cut yan, para yung lang ang anihin natin. So naka pala to, group. Ungroup ko muna. Then muna natin, kailangan nakakat. So mali. Dapat ang nakakat yung internal. Dapat ito yung nakakat. Yan. Tapos no cut. Tapos ibalik natin doon. I-align natin. Gitna. Gitna natin. Alignment. Oop, mali. So, manual na lang. Gitna na lang natin. Yan. So, ilagay na natin to. So, ilagay na natin dito sa Cameo 3. At same naman yung procedure dun sa Cameo 4 or lower version ng Cameo. So,
So ito lang ang ayoko sa Cameo 3. Ito lumuluwag. Tapos ito yung bakal na yan, yung magaspang. Matagalan, napupudpod. So load na natin. Niload ko doon. Tapos balik tayo dito sa Cameo. Then ito lang yung puputulin niya. Gawin ko lang 17. Ito depende to depende to dun sa Cameo ninyo. Kung luma na yung Cameo nyo o ano na, hindi na ganun ka mas mataas yung force. Hindi na ganun katalim. Tapos mas mataas na rin tong blade depth. Tapos yung passes, 1 lang yan kasi hindi naman masyadong makapal. Kasi pag sinobra mo yung passes na yan, pwedeng mabutas yan. Tapos masira din yung cutting strip ng Cameo mo. So yung speed niya dahil hindi na accurate at medyo sablay-sablay na yung ating Cameo, naka na lang yan sa lower speed, hindi na siya yung mabilis. So ilagay na natin dito sa Cameo 3. Ayan, halos same naman yung procedure dun sa Cameo 4 or lower version ng Cameo. Ayan. So ito lang ang ayoko sa Cameo 3. Ito lumuluwag. Tapos ito yung bakal na yan, yung magaspang. Katagalan, napupudpod. Niload na natin. Niload ko doon. Yan. Tapos balik tayo dito sa Cameo. Then ito lang yung puputulin niya. Gawin ko lang 17. Ito depende to depende to dun sa Cameo ninyo. Kung luma na yung Cameo nyo o hindi na ganun ka mas mataas yung force. Hindi na ganun katalim. Tapos mas mataas na rin tong blade depth. Tapos yung passes 1 lang yan kasi hindi naman masyadong makapal. Kasi pag sinobra mo yung passes na yan, pwedeng mabutas yan. Tapos masira din yung cutting strip ng Cameo mo. So yung speed niya dahil hindi na accurate at medyo sablay-sablay na yung ating Cameo, naka na lang yan sa lower speed, hindi na siya yung mabilis. So send. So ang maganda sa sa loob ang offset, wala na siyang yung offset na may makikita ka pang white sa labas. So maganda tong ko kasi yung sticker ko maliit lang, kaya ang daling niyang ang daling mabasa ng registration mark. Hindi siksikan yung sticker. Pero kung marami kayong gagawin na sticker, kasi kailangan i-maximize nyo rin, pwede nyo itong inset nito, pwede nyo pang ilagay yan banda dito para madami kayong mailagay na sticker. Kumbaga yung margin mas lalayo pa. Kaya lang yung accuracy kasi ng cutting medyo nababawasan pag sobrang sobrang dikit na dito sa roller. Lalo na pag ganito medyo luma na yung cutter. Yan mga ilang taon na to, 7 years na to Ayan, so crease cut to hindi die cut. Kasi pag die cut, putol buo hanggang dito sa may dito sa may backing tape yan. Ayan. Yan. So cut na yan. Yan, then ganun din yung yung sa susunod. So ayun lang, hindi ko na i-video yung iba kasi same procedure lang. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Bentech, yan. Mag-subscribe na kayo, wag nakakalimutan yung like button, tsaka paki-share na rin yung video para mas marami pa ho tayong marating. At baka hindi lang L121 yung ating iparapol pag dumami yung ating subscriber. Maraming salamat po.